Kamusta mga Ka-Jerome TV? Welcome ulit dito sa channel. Ngayong araw ay may isa na namang napaka-exciting na topic tayo. Alam naman natin na ang Earth ang tanging tahanan ng tao sa ngayon. Pero paano kung dumating ang panahon na hindi na sapat ang Earth para sa atin? Saan tayo lilipat? Ating alamin ang 10 planeta na posibleng tirhan ng tao sa hinaharap. Siguradong magugustuhan mo ito, kaya siguraduhin mong tapusin hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga usapin tulad nito, baka pwede naman makahingi ng like at subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong video ang i-upload. Tara, simulan na natin. Number 1. Proxima Centauri b. Ating alamin ang pinakamalapit na exoplanet sa atin, si Proxima Centauri b. Natuklasan ito noong 2016 at agad na naging sentro ng usapan dahil halos kapareho ito ng Earth. Nasa 4.2 light years lamang ang layo at kung ikukumpara sa iba, ito na ang pinakamadaling abutin ng tao. Halos kasing laki ng Earth si Proxima b at nasa loob ng tinatawag na habitable zone. Dito posibleng magkaroon ng likidong tubig, isang pangunahing kailangan para sa buhay. Ngunit may kapalit. Ang bituin na iniikutan nito ay isang red dwarf at kilala sa mga malalakas na solar flare na maaring sunugin ng atmosfera ng kahit anong mundo. Kung lilipat ang tao rito, kailangan nating lumikha ng matibay na mga biodome, mga shield laban sa radiation at teknolohiya para makakuha ng tubig mula sa lupa o yelo. Isipin mong nagigising sa ilalim ng pulang liwanag ng araw, laging parang dapit hapon at nagsisimula ng bagong kasaysayan ng sangkatauhan. Number 2. Kepler-186f. Ang Kepler-186f ay natuklasan noong 2014. Ito ang kauna-unahang Earth-sized planet na nakita sa loob ng habitable zone ng kanyang bituin. Ang distansya, 500 light years. Bagamat malayo, kapanapanabik dahil halos kapareho ito ng Earth. Gravity, laki at posibleng atmosfera ay katulad ng sa atin. Ngunit kakaiba ang sikat ng araw dito. Ang bituin nito ay mas malamlam kaysa araw, kaya mas kakaiba ang kulay ng kapaligiran. Kung may halaman man, hindi berde ang mga ito, kundi maaaring pula o lila. Isipin mong naglalakad sa isang kagubatang kulay pula ang mga dahon at lila ang damuhan. Para kang nasa isang mundo ng pantasya. Ngunit ito'y maaaring maging bagong tahanan ng tao sa hinaharap. Number 3. Kepler-452b. Ngayon naman, ating puntahan ang Kepler-452b na tinaguriang Earth's cousin. Natuklasan ito noong 2015, halos 60% mas malaki kaysa Earth at nasa habitable zone ng kanyang bituin. Ang bituin nito ay halos kapareho ng ating araw, ngunit mas matanda ng 1.5 bilyong taon. Ibig sabihin, para itong mas matandang bersyon ng Earth. Posibleng mas mainit ang klima, mas tigang ang mga lupain, at mas matindi ang sikat ng araw. Ngunit naroon din ang posibilidad na mas nauna nang umusbong ang mga bakas ng buhay dito. Kung makarating ang tao rito, para tayong bumisita sa hinaharap ng ating mundo, isang matandang kapatid na maaaring magturo kung ano ang magiging kapalaran ng Earth. Number 4. TRAPPIST-1e. Sa TRAPPIST-1 system, may 7 planeta na umiikot sa isang maliit na pulang bituin. At sa mga ito, isa sa pinaka-promising ay ang TRAPPIST-1e. Layo nito ay mga 40 light years mula sa atin. Malayo pa rin, pero isa sa pinakamalapit na alam nating kandidato para sa bagong tahanan. Pinaniniwalaan ng mga sayentipiko na mataas ang posibilidad na may karagatan dito. At kung may tubig, ibig sabihin, may tsansa ring may simpleng uri ng buhay. Ang bituin ng TRAPPIST-1 ay mas maliit at mas malamlam kaysa araw, kaya ibang klase ang magiging sikat ng araw dito. Hindi dilaw, kundi mapulang liwanag na nagbibigay ng kakaibang itsura sa buong mundo. Kung makakarating ang tao rito, hindi lang isang planeta ang pwede nating tirhan, kundi buong sistema. Para tayong magkapit-bahay sa iba't ibang planeta, naglalakbay mula sa 1E papuntang 1F or 1G gamit ang mga spacecraft
na parang tren na dumadaan sa bawat mundo. Isipin mong sa halip na isang Earth lang, may buong mini solar system na pwedeng gawing tahanan ng sangkatauhan. Number 5, TRAPPIST-1F. Kasunod ng 1E, naroon ang TRAPPIST-1F. Mas malamig ito at naniniwala ang balot ng makakapal na yelo. Pero alam natin sa ilalim ng yelo, maaaring may nakatagong karagatan tulad ng nangyayari sa buwan ng Jupiter na sa Europa. Kung totoo, baka may mga mikrobyo o kakaibang marine life na nakatago sa ilalim ng yelo, lumalaban sa dilim at ginagamitan ng init mula sa ilalim ng planeta para mabuhay. Para itong misteryosong mundo na puno ng sikreto. Kung lilipat ang tao rito, kailangan natin magdala ng teknolohiya para tunawin ang yelo, magtayo ng mga base sa ibabaw at mag-explore sa ilalim ng mga dagat na ito. Isipin mo, isang sibilisasyon ng tao na nakatira sa ibabaw ng yelo habang pinapakinabangan ng karagatan sa ilalim. Parang Arctic version ng Earth. Malamig, mahirap, pero puno ng pag-asa. Number 6, TRAPPIST-1G. Isa pang kapatid sa parehong sistema ay ang TRAPPIST-1G. Mas malaki ito kaysa Earth at nasa loob pa rin ng habitable zone. Kung ikukumpara, ito ang pinakamalaki at posibleng pinakasentral na planeta sa system. Dahil mas malaki ito, mas mataas ang gravity. Ang ibig sabihin, bawat hakbang ng tao rito ay mas mabigat. Baka hindi na tayo makatalon ng mataas at baka mas mabilis mapagod ang katawan. Pero sa kabilang banda, mas stable ang atmosfera at mas posibleng magtagal ang buhay dito. Kung sakali, TRAPPIST-1G ang magiging capital planet ng buong sistema. Dito pwedeng itayo ang pinakamalaking kolonya ng tao, mga siyudad na nakatingin sa kalangitan kung saan makikita mo ang iba pang mga planeta ng TRAPPIST system na parabang malalaking buwan sa gabi. Isang tunay na interplanetary neighborhood ng sangkatauhan. Number 7, Gliese 667cc. Isa sa mga pinakamaagang kandidato para sa habitability ay ang Gliese 667cc. Nasa loob ito ng isang triple star system. Oo, 3 araw sa langit. Isipin mong paggising mo, may 3 sikat ng araw na sabay o magkakasunod, sisikat at lulubog. Ang tanawin ay parabang galing sa isang pelikulang science fiction, ngunit tunay na posibleng makita ng tao sa hinaharap. Ang planeta ay 3 beses ang bigat ng Earth, kaya mas mataas ang gravity. Ngunit nasa tamang distansya mula sa kanyang mga bituin, kaya posibleng may tubig at kahit simpleng uri ng buhay. Kung lilipat ang tao rito, ibang-iba ang magiging konsepto ng araw at gabi. Minsan 3 araw ang nakikita mo sa langit, minsan 2 lang, at minsan 1. Parang isang mundo na laging nagbabago ang ilaw at kulay ng kapaligiran. Number 8, LHS-1140b. Natuklasan noong 2017, ang LHS-1140b ay itinuturing ng mga astronomo bilang isa sa pinakapromisadong planeta na maaari nating tirhan. Isa itong super Earth, mas malaki at mas mabigat kaysa ating mundo, ngulit nakapwesto sa tamang distansya sa kaniyang bituin upang magkaroon ng posibilidad ng buhay. Ang planeta ay may makapal na atmosfera na kayang magpanatili ng init at malakas ang ebidensya na maaring mayroon itong malalawak na karagatan. Ang bituin na iniikutan nito ay mas stable kaysa sa maraming pulang bituin, kaya mas ligtas mula sa nakakapinsalang radiation at solar flares. Kung lilipat ang tao rito, ibang-iba ang tanawin. Sa kalangitan, makikita ang kulay kahel na himpapawid, balot ng makakapal na ulap na naglalaro sa pagitan ng dilaw at pula. Sa ibaba naman, malalawak na dagat ang sasalubungin sa atin, posibleng tahanan ng mga kakaibang uri ng hayop o halaman na hindi pa natin nakikita kailanman. Isipin mong naglalayag ka sa dagat ng ibang planeta habang ang kalangitan ay kumikislap sa kakaibang liwanag. LHS-1140b, isang mundong tila banyaga, ngunit nagbibigay ng pag-asa na maaring ito
ang maging susunod na tahanan ng sangkatauhan. Number 9. Ross 128b. Isa sa pinakamalapit na exoplanet na posibleng tirhan ng tao ay ang Ross 128b. Matatagpuan ito sa layo ng mga 11 light years lamang mula sa Earth. Halos kasing lapit ng Proxima Centauri b, ngunit may isang napakalaking bentahe. Ito ay mas ligtas. Umiikot ito sa isang tinatawag na quiet red dwarf star. Ibig sabihin, ang bituin na pinagmumulan ng liwanag nito ay hindi madalas naglalabas ng malalakas na solar flares o radiation na nakakapinsala. Sa madaling salita, mas stable at mas angkop para sa tao kung ikukumpara sa ibang exoplanet na palaging nasa panganib ng bituin nilang masyadong magalaw. Dahil dito, itinuturing ng mga siyentipiko ang Ross 128b bilang isa sa pinaka-promising na kandidato para sa kolonisasyon. Ang atmosfera nito ayon sa mga obserbasyon ay maaaring kayang magpanatili ng init na sapat para magkaroon ng tubig. At alam naman natin, kung may tubig, mas mataas ang posibilidad na may buhay. Kung pipiliin ng sangkatauhan na magkolonya sa kalawakan, Ross 128b ang isa sa pinaka-praktikal na destinasyon. Ang layo nitong 11 light years ay malayo pa rin sa ating kasulukuyang teknolohiya, ngunit kung ikukumpara sa ibang mundo na daan-daang light years ang distansya, ito na ang isa sa pinakamadaling maabot. Isipin mong isang araw, makakarating ang mga unang barko ng tao dito. Magtatayo ng mga base malapit sa dagat. Maglalagay ng mga dome na puno ng oxygen at dahan-dahang lilipat mula sa mga kolonya papunta sa mga siyudad. Sa ilalim ng langit na kakaiba ang kulay at sa ilaw ng isang bituin na hindi araw, sisimulan ng tao ang bagong kabanata ng kanyang kasaysayan. Kung sakali, Ross 128b ang maarang maging unang tunay na hakbang ng sangkatauhan patungo sa paglipat sa mga bituin. Ang tanong lang, handaan na ba tayong maglakbay ng 11 light years, iwan ang ating mundo, at simulan ang panibagong buhay sa isang planeta na ngayon ay tinitignan pa lang natin mula sa malayo? Number 10. K272e. Panghuli, narito ang K272e. Isa sa mga pinakabagong tuklas ng mga astronomo. Halos kapareho ng Earth ang laki nito at nakapwesto rin sa loob ng tinatawag na habitable zone ng kanyang bituin. Sa madaling salita, isa itong kandidato na maaring may kakayahang magpanatili ng buhay. Ngunit kakaunti pang alam natin dito, malayo ang distansya ng K272e, kaya't limitado pa ang mga datos na nakukuha mula sa mga telescopes. Alam lang natin na ito'y kasing sukat ng Earth at nasa tamang distansya upang magkaroon ng likidong tubig. At para sa sangkatauhan, sapat na itong dahilan upang ituring itong isang pag-asa. Sa kabila ng kawalang kasiguraduhan, ang K272e ay nagsisilbing simbolo ng walang humpay na paghahanap ng tao ng bagong tahanan. Bawat taon, mas marami pang mga planeta tulad nito ang nadidiskubre. Ilan ay mas malapit, ilan ay mas malayo, ngunit lahat ay nagbibigay ng inspirasyon na hindi natatapos sa Earth ang ating kwento. Isipin mo, sa hinaharap, baka hindi lang 10 kundi daan-daan o libu-libong planeta ang magiging bahagi ng ating listahan ng mga posibleng mundo. At ang K272e ay maaring manatiling isang paalala na sa kalawakan, hindi tayo nag-iisa at may walang hanggang posibilidad na naghihintay. Baka sa paglipas ng panahon, isa sa mga planetang ito, marahil K272e mismo, ang tunay na maging bagong tahanan ng sangkatauhan. Isang tahanan na hindi lamang imahinasyon, kundi realidad ng ating kinabukasan. Sa paglalakbay natin ito sa kalawakan mga ka-Jerome TV, nasaksihan natin ang 10 planeta na posibleng maging bagong tahanan ng tao. Mula sa pinakamalapit na Proxima Centauri b hanggang sa malayong K272e, bawat mundo ay nagsasalita ng iisang mensahe. May pag-asa pa. May mas malawak pang universo na naghihintay sa atin. Habang patuloy ang siyensya sa pagtuklas at ang teknolohiya sa pag-unlad,
mas lumalapit tayo sa sagot sa tanong, tayo ba ay nag-iisa? At sa bawat bituin na natutuklasan, sa bawat bagong planetang nakikita ng teleskopyo, unti-unti nating binubuksan ang posibilidad ng panibagong simula para sa sangkatauhan. Isipin mo mga ka-Jerome TV, darating ang araw na ang salitang Planet Earth ay hindi na lamang mag-iisa. Maaring may kasunod na Planet Roswell B, Planet TRAPPIST-1e, o Planet K272e. At doon, sa ilalim ng ibang langit at sa liwanag ng ibang araw, muling isusulat ng tao ang kanyang kasaysayan. Ito ang walang katapusang paglalakbay ng sangkatauhan at ng ating komunidad na mga ka-Jerome TV. Ang patuloy na paghahanap ng tahanan, saan man sa mga bituin. Kaya kung gusto mong samahan pa kami sa mga ganitong paglalakbay sa universo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na pakikipagsapalaran, dito lang sa Jerome TV.